الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sa Kanya lamang tayo pumupuri sapagkat po sadyang napakapanag nating mga kamusliman na linikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumipintig sa ating mga puso na walang karapat dapat sambahin na tunay na Diyos maliban lamang sa Allah. Kaya ganoon na lamang ang ating pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi na lamang po natin siyang pinupuri. Kaya ang sino mang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ay walang pong makapagliligaw sa Kanya. At ang sino naman pong iniligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala pong makakapatnubay sa Kanya maliban na lamang po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ako'y sumasaksi na walang karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah, ang bukod tanging nag-iisang Diyos na dapat sambahin, at ang lahat ng uri ng pagsamba ay nauukol sa Kanya ng walang halong pagtatambal. At ako rin naman po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang huling sugo at alipin ng Allah. Sumakanya nawa po ang pagpapala at kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din sa Kanyang mga pamilya at mga kasamahan hanggang sa araw ng pagkabuhay po. Muli po ay binabati na naman natin ang ating mga kamusliman na ating pong magkapatid sa pananampalataya nang minsan pang isang napakagandang pagbati ng Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sumainyo ang kapayapaan, ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din po para sa ating mga kababayan na hindi pa po Muslim, na patuloy pong sumasaliksik sa aral ng Islam at naghahanap sa katotohanan pananampalataya, magandang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalain po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tama at matuwid na landas ng patnubay. Muli po ay naririto na naman po tayo mula na naman po sa kapahintulutan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala upang magsama-sama na naman po sa loob ng isang oras sa programang Islam ang Liwanag na mapapakinggan po tuwing linggo sa ganap na oras ng 1:00 hanggang 2:00 po ng hapon. Dito lamang po sa impilang 792 GBAM Radio. At para naman po sa mga nagnanais na tayo ay mapakinggan mula sa malalayong lugar na hindi nakaaabot ang ating programa sa labas po ng bansa, ganun din sa kanila, at mapanood po tayo ng aktwal, ay tuktukin nyo lamang po ang www.ustream.tv/channel/GBAM. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya na nagmamalasakit po sa mga kapatiran sa pananampalatayang Islam at ating mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod na mapagkakatiwalaan, Imam Salabiray. Para po sa mga nais magtanong sa ating programa hinggil sa ating pinapaksa o nakaraang paksa ay maaari po kayong magpadala ng inyong text sa pamamagitan ng 0949-741-3928. Nuulit ko po, 0949-741-3928. Ang programa pong ito ay isang kagandaang loob po mula sa isang kapatid sa pananampalatayang Islam na nandiyan po sa ngayon sa UK. Sige po, at tayo po ay dumako na naman po sa isang napakagandang paksahin ang ating pong pagsasaluan sa araw na ito, insyaallah. At naway gawin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin ng isang kapaki-pakinabang. Ano nga po ba ang ating paksa sa araw na ito?
Ang ating pong papaksahin sa araw na ito ay ang patungkol po sa muhkamat at mutasyabihat. Ang banal na Quran po, ang lahat po ng kapahayagan na linalaman nito, ang lahat po ay malinaw ang kanyang kahulugan. Ipinadala po ang banal na Quran na ito, ang mga bersikulong ipinahayag ay naglalaman po ng dalawang uri na kapahayagan o mensahe. Ang isa pong uri na mensahe ng banal na Quran, ito po ang tinatawag na muhkamat. At ang pangalawa po na mensahe mayroon ng banal na Quran, pangalawang uri ay tinatawag pong mutasyabihat. Okay po. Unahin natin ang muhkamat. Isang uri na mensahe ng banal na Quran. Bago natin po dakuhan ang pangalawang uri ng mensahe ng banal na Quran, ang mutasyabihat, pumunta po tayo sa muhkamat. Ano ba ang ibig sabihin po ng muhkamat? Ito pong muhkamat ay mga kapahayagan po na ito po ay malinaw at maliwanag po ang ibig sabihin. At iisa lamang po ang kahulugan at wala ng iba po. Ito po ang ibig sabihin ng muhkamat. Ang mga kapahayagang ito ay malinaw at maliwanag at ang ibig sabihin ng mga ito at iisa lang po ang kahulugan nito at wala na pong ibang kahulugan. Tulad po halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa ng mga revelasyon. Iba't ibang revelasyon na mga halimbawa po na mga malinaw. Maliwanag ang mga ibig sabihin at iisa lang kahulugan. Magbigay po tayo ng mga halimbawa ng muhkamat. Isa pong uri ito ng revelasyon ng banal na Quran. Mamaya po ay takuhan natin ang pangalawang uri ng revelasyon ng muhkamat. Yaong pong mutasyabihat. Mamaya sabihin natin naman ano ang ibig sabihin ng mutasyabihat. Dito po tayo sa muhkamat. Malinaw, maliwanag ang ibig sabihin, iisa lamang ang kahulugan, hindi magulo. Halimbawa po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Chapter 112, verse 1. Qul huwallahu ahad. Ang sabi niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Allah, ipahayag mo Muhammad, ang Allah ay iisa. Ubod po ng linaw ang mensaheng ito. Wala nang ibang kahulugan. Sinabi ng Allah, siya ay iisa. Ibig sabihin, kapag siya ay sinabing ahad, iisa, hindi po siya dalawa, hindi siya tatlo, hindi siya isa naging tatlo, hindi siya tatlo naging isa, kundi iisa lamang po. Napakaliwanag ng mensahe ng Diyos na sinabi niya ang Diyos ay iisa lamang po. So sa pananampalatayang Islam, napakaliwanag po ng mensahe na kung saan ang sinasamba ng mga Muslim ay ang iisang tunay lamang po na Diyos. Ito po ay isang mensahe ng muhkamat, maliwanag po, malinaw. Wala na pong ibang kahulugan to. Iisa lamang po ang kahulugan. Ang Diyos po ay iisa. Wala nang iba. Another example. Tungkol po ito sa kanyang katangihan po na dakilang tagapaglikha. Ang ibinibigay natin munang halimbawa. Bago tayo dumako sa ibang halimbawa pa. Ito po yung mga katangihan ng Diyos na ipinaaabot niya ng ubod ng linaw. Wala nang ibang kahulugan. Napakaliwanag ng kahulugan. Iisa, hindi magulo, hindi nakakalito. Kul huwallahu ahad, sabihin mo, Muhammad, ang Diyos ay iisa. Maliwanag po. Another po na sinabi ng Allah sa kanyang katangian. Chapter 112, verse 2 naman po. Chapter 112, verse 3. Verse 3 po. Lam yalid wa lam yulad. Ako ay hindi ipinanganak at ako ay walang anak.
No po? Napakalinaw pong mensahe ito. Ang sabi ng Allah, ako ay hindi ipinanganak at hindi nagkaanak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ay walang pinagmulan. Ibig sabihin, iisa lang kahulugan. Hindi siya ipinanganak. Ibig sabihin, wala po siyang pinagmulan. Ang lahat ng nilikha ay mayroon lahat itong pinagmulan. Ngunit ang Allah, sinabi niya, Azza wa Jal, ay wala akong pinagmulan. Hindi ako isinilang o ipinanganak tulad ng kanyang mga nilikha. At ako ay hindi nagkaanak. Ibig sabihin, ang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi nagkaanak. Sapagkat kapag nagkaanak ang Allah, ibig sabihin, dalawa na po ang Diyos. Masisira ang unang revelasyon ng Allah sa lahat ng mga propeta na sinabi niya na ang Allah ay iisa lamang. Kapag ang Allah ay nagkaanak, tulad ng paniniwala ng ibang tao, dalawa na po ang Diyos. Sapagkat ang baka ay hindi maaaring magkaanak ng kambing. Ang kambing ay hindi magkakaanak ng aso. Ang aso ay hindi magkakaanak ng pusa. Kung ang baka ay baka, magkakaanak ito ng baka. Kung ang aso ay aso, magkakaanak ito ng aso. Kung ang Diyos ay Diyos at nagkaanak, Diyos din ang anak. Ibig sabihin, magiging dalawang Diyos. Sa Islam, ang sabi ng Allah, ako ay walang anak. Malinaw po. Muhammad po ang tawag dyan. Wala na pong ibang kahulugan, walang misteryosong salita po ito. Ako ay walang pinagmulan at ako ay walang anak. Period. Tapos po, malinaw. Isa pa. Hinggil sa kanyang sarili. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 51, verse 56. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko lilikha ang mga jin. Ibig po sabihin, yaong pong mga bad spirit, good spirit. At hindi ko lilikha ang mga jin at mga tao maliban na ako ay kanilang sambahin. Iisa lang po ang kahulugan. Lilikha ng Allah ang mga tao upang siya po ay sambahin. At huwag sumamba maliban sa iba. Maliban lamang sa Allah. Huwag tayong sumamba maliban pa sa Allah. Ito lang po ang pagkalikha natin. Lilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sambahin natin siya, yun lang. Tapos na po, huwag tayong sumamba maliban pa sa Kanya. Malinaw ang mensahe. Tinatawag po itong Muhammad na mga kapahayagan o mensahe sa banal na Quran. Ang mga mensahe ito ay malilinaw, maliliwanag. Ang ibig sabihin, iisa lang ang kahulugan. Walang iba, walang nakakalito, walang magulo. Malinaw ang lahat, pati kahulugan. Ang mga halimbawa po ng mga bersikulo ito ay ganap po na maliwanag ang kahulugan at ibig sabihin na nais iparating niya sa mga tao. Sa madaling sabi po, madali po itong intindihin at unawahin. Kahit na bata, basta't matino ang isip, ay tiyak po, basta may sapat na isip at matino, ay tiyak po na mauunawahan niya po ang ibig sabihin ng mga Muhammad. Maliliwanag po na mensahe, kahit bata. At tiyak po na siya ay hindi magkakaroon ng pagkakalito o kaguluhan sa kanyang murang isipan. Papaano na pa kaya ang isang taong may hidad na? Siguro naman po ay lalong higit natin itong madaling maunawahan ang revelasyon ng mga ito. Dumako po tayo sa iba pang Muhammad. Patungkol naman po dumako tayo sa mensahe hinggil sa kaligtasan sa kabilang buhay. No po, at ganoon din ang babala sa mga tao na kung saan sila'y masasawi sa kabilang buhay. Magbigay naman tayo ng mga Muhammad hinggil dito. Maliliwanag na mensahe. No po? Okay. Hinggil po sa kaligtasan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 2, verse 82.
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. O kayong naniwala sa Allah, o kayong mananampalataya, sabi ng Allah, kayo'y naniwala sa akin, wa'amilus salihat, at gumawa kayo ng mabubuting gawa, kayo ang titira sa paraiso at mananahanan kayo magpakailanman dito. Lahat po ng binanggit natin ay ubod po ng liwanag. Kayong naniwala sa Allah at sinabayan mo ng pagsunod sa Allah sa pamamagitan ng ginawa ng kanyang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ikaw ang titira sa paraiso at sinabi niya, walang katapusan. Magpakailanman dito ka maninahanan. Wala pong magulo. Magpakailanman dito ka mananahanan. Walang magulo. Malinaw ang tao upang magkaroon ng kaligtasan, sabihin niya o sambahin niya lang ang iisang Diyos at sundin niya lamang ang kanyang kautusan, sundin niya ang kanyang ipinagbabawal, tanggalin dapat ng tao ang kanyang ipinagbabawal. Malinaw na po na ito po ay paraiso na ang kanyang tahanan at malinaw na rin po habang buhay ka rito sa paraiso. At para naman po sa mga taong hindi sasamba sa Allah, pagkatapos niyang ipinaliwanag ang magtatagumpay dahil sumamba sila sa Kanya, sino naman po ngayon ang hindi sumamba sa Kanya ay nagbigay din siya ng maliwanag na mensahe, Muhammad. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Katotohanan, sila na mga sumamba maliban pa sa akin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah, ang sino man magbigay katambal sa Allah, ang sino man sumamba maliban sa Allah, ipagbabawal ko sa kanya ang paraiso at ang tahanan niya ay impyernong apoy. Maliwanag po ano? Ano po? Kahit na po tanungin natin ang mga bata na may sapat na isip, basta matino ang isip, sabihin mo ito, tiyak po na maiintindihan niya. Kapag hindi mo sinamba ang Allah, ang tahanan mo ay impyerno, bawal sa iyo ang paraiso. Mga mukhamat po ito, maliliwanag na mensahe hinggil sa tagumpay, hinggil sa parusa, hinggil sa kasarian ng dakilang tagapaglikha. Chapter 3, verse 85 po. Chapter 5, verse 72 po, ang pangalawang aya na binasa natin. So, patungkol naman po sa mga taong may kanya-kanyang relihiyon, nagbigay din ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang mensaheng napakaliwanag na relihiyon upang ang mga tao ay hindi na magkabuklod-buklod, hindi na sila magkahiwatak-watak o magkahiwa-hiwalay. Ibinigay niya ang tunay na relihiyon upang ang mga tao ay hindi na umumbento pa ng ibang relihiyon. Na napakaliwanag po na sinabi niya sa banal na Quran sa huling aklat na ito, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 3, verse 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino man maghanap, maghangad, magkagusto, gustuhin niya ang ibang relihiyon maliban sa Islam, ito po ay hindi niya tatanggapin at sa kabilang buhay, ikaw ay kabilang sa mga talunan. Malinaw po, no? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung maghanap ka ng ibang relihiyon maliban sa Islam, sa kabilang buhay, talo ka. Ganun po kasimple magbigay ng mga mensahe ng Allah pagdating sa mukamat. Wala pong kahirap-hirap unawahin. Mapabobo, mapapipinag-aralan, mapamay mahirap, mapamayaman, saan ka man dako, babae ka man, lalaki, matanda o bata, at saan ka man sulok naroon kapag narinig mo ang mga mukhamat, wala ka ng ibang pagtatanungan pa. Maliwanag na ganap, iisa lang ang ibig sabihin, iisa lang ang kahulugan. Maliwanag na maliwanag po ang mga sinasabi ng mga mukhamat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang tao ay humanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, hindi ko siya tatanggapin. Sa kabilang buhay, talo siya. Kabilang siya sa mga talunan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga talunan bilang kasawian, kaparusahan sa kanila, chapter 2, verse 257, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
sa mga nagtakwil sa paniniwala sa Allah. Kayo'y mananahanan sa impyerno habang buhay. Maliwanag po. Habang buhay. Ibig sabihin, ang mga susunugin sa apoy ng impyerno, wala po itong katapusan, walang kamatayan, maliwanag po, habang buhay. Po, mga bukamat po ito. Mamaya takuhin natin bakit ganito ang mga revelasyon, anong pakinabang dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po, anong dahilan bakit ginagawa niya ang ganitong mga revelasyon. Pagkatapos natin may paliwanag ang dalawa, muhkamat at mutasyabihat. Dito tayo sa muhkamat, maliwanag ang kanyang mensahe, iisang kahulugan, hindi nakakalito, hindi magulo. Another example po. Hinggil sa muhkamat na kung saan maliwanag at malinaw ang kanyang mensahe. Patungkol sa mga umuusig, yaong po bang mga nagtatakwil sa araw pa po ba ng paghuhukom? Yaong bang nagtatakwil silang mayroong bang pagkabuhay na muli? Pagkatapos naming mamatay, kami pa ba ay mabubuhay na muli? Marami pong taong naniniwalang ganyan, pagpatay ka na, tapos na ang labanan. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga mensahe muhkamat, hinggil sa mga nagtatakwil, hinggil sa mga nagpapasinungaling, sa araw ng pagkabuhay na muli, sa araw ng paghuhukom? Chapter 32, verse 10. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْعَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. At sila ay nagsasabi, ano? Kung kami ay pumanaw, mawala sa kalupaan at madurog, kami ba ay lilikahin pang muli? Aha! Isang pagtatakwil, hindi naniniwala, walang paniniwala, bubuhayin pa ba kami pagkatapos naming madurog sa lupa? Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Reply ng Allah subhanahu wa ta'ala, ubod ng linaw. Chapter 75, verse 3 hanggang 4. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama wala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Napag-aakala ba ng tao na hindi namin muling maiisaayos ang mga buto niya? Katotohanan, muli naming maibabalik ng ganap at maayos ang kanyang dulo ng mga daliri. Aha! Ultimo, dulo ng daliri ay kayang ibalik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin pati fingerprint kasama na rito. Kayang-kaya pong itong ibalik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pong tanong, noong pong tayo'y nawawala dito sa mundo ito, nasaan po tayo? Hindi po ba tayo ay mula lang sa wala? Kung walang ginamit ang Allah subhanahu wa ta'ala na similya ng ina, o similya ng babae, at similya ng lalaki, ang similya ng lalaki galing sa gulugot, ang similya ng kanyang babae o kanyang ina mula sa tadyang, kung hindi ginamit ng similya ng Allah subhanahu wa ta'ala, saan tayo naroon? Wala po tayo noon. Ngunit sa pamamagitan ng similya, walang buhay sa pamamagitan ng lusaw na tubig na ito. Binigyan ka ng buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala at dinabas ka sa mundong ito bilang isang tao. Papaano na kaya kung pagkatapos mong maging tao ay madurog ka lamang? Hindi ba ito mas madaling gawin ng Allah upang ikaw ay buhuyin niyang muli? Na pagkatapos mong mayroong pinanggalingan, noong wala kang pinanggalingan na buo ka ng Allah, ngayon pang mayroong kang pinanggalingan, hindi kanya kayang buhuyin muli. Ito ay lubhang napakadali, lalo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nating mamatay na may pinanggalingan na katawan, ay madaling-madali po na ibalik tayo ng Allah. Ano ang maliwanag na mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala? Katiyakan. Maiasasaayos namin ang inyong buto na ganap at katiyakan. Tinitiyak po ng Allah, naganap kong maiisaayos ang dulo ng iyong mga daliri. Malinaw po na mayroon pagkabuhay na muli at kayang-kayang buhay ng Allah ang mga tao. Ito po ay madali para sa Kanya. Oh. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagtatakwil sa araw na ito, chapter 83, verse 10. Wailu yaumaidin lil mukadzibin. Kasawian sa araw na yaun sa mga nagtakwil, sa mga hindi naniwala, sa araw ng paghuhukom. Malinaw po ang mensahe ng Allah. Kasawian.
talunan, kasumpa-sumpa sa mga taong hindi pinaghandaan ang kabilang buhay. Sila na walang pinaghandaan kundi ang dunya, wala silang pakialam sa kabilang buhay dahil ang buong akala nila ay walang araw ng pagkabuhi na muli. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasawian sa inyo sa araw na yan. Ibabalik ko kayo ng buong buo at kabilang kayo sa magiging talunan sa araw na yan. Malinaw po ang mga mensahe ng Allah. Mayroon pong pagkabuhay. Sige po at dumako tayo muli sa mga tao namang nagpapasinungaling hinggil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano naman po ang malinaw na mensahe o sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagpapasinungaling sa Kaniya. Chapter 5 verse 7. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Katotohanan, ang hindi sumasampalataya ay nagsasabi si Allah ay si Misaya, ang anak ni Maria. Subhanallah. Si Allah subhanahu wa ta'ala daw tulad ng paniniwala ng ibang mga relihiyon na si Misaya daw ay ang Allah. Subhanallah. Sino ba ang Misaya? Hindi ba si Jesus? Si Jesus ang Misaya. So sinabi nila, ang Allah ay si Jesus dahil siya ang Misaya. Ang Allah ay ang Misaya. Sinagot ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong ito. Sinagot pa ito ng Allah sa pamamagitan ng sinabi pa na Isa o Jesus sa panahon niya. Kung anong sinagot ni Jesus, ito ang sinagot niya kay Propeta Muhammad sa banal na Quran. Anong sinabi ni Jesus noon sa panahon niya na sinagot niya ito? Na sinasabi na si Jesus ay Misaya? Ang Allah ang siyang Misaya? Anong sabi ni Jesus? Chapter 5, verse 72. وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. Anong sabi niya? Anong sabi ni Jesus? Mismo siya tumugon na inireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o angkan ng Israel, sambahin ninyo ang Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Ang linaw po ano? Paano magiging Misaya ang Allah? Gayong sinabi mismo ni Jesus, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. At sinabi ni Jesus, chapter 3, verse 51. Inna Allah Rabbi wa Rabbuhu fa'budu hada siratun mustaqim. Katotohanan, ang aking Panginoon ay ang Allah at ang inyong Panginoon. Sambahin niyo siyang nag-iisa. Ito ang matuwid na kaligtasan o ito ang matuwid na landas. Malinaw po ang reply, no po? Kaya sa sino man nagsasabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala siya si Jesus o Misaya, no. Sinabi na Jesus mismo, nagsabi, ang Rab ko ay ang Allah, ang Rab niyo rin ay Allah, sambahin natin siya nag-iisa. Ito ang tunay na kaligtasan. Malinaw po. Walang magulong mensahe. Po? Okay. Ito po ay mga revelasyong Muhammad. Po? Ibig sabihin po ng Muhammad ay maliwanag, malinaw, palagi ang kanyang ibig sabihin. Madali po itong maunawahan. Maging ito man ay mensahe na babala, mensahe sa pagpapatotoo, mensahe sa pag-uusig, mensahe sa batas ng Allah, mensahe sa pagbabawal, mensahe sa pagpapahintulot, mensahe sa obligasyon na dapat gawin at ibaka. Ang lahat ng mga ito, Muhammad, maliwanag, malinaw. Iisa lang ang kahulugan, hindi nakakalito, hindi magulo. Muhammad. Ito po ang unang uri na mensahe ng banal na Quran. Okay po. Dumako po tayo sa ikalawang uri ng mensahe ng banal na Quran. Ito naman po ang pangalawang uri. Natapos na natin niya ang Muhammad. Malinaw, maliwanag, isang kahulugan, hindi magulo, hindi nakakalito, walang misteryoso. Dako naman tayo sa isang uri na mensahe ng banal na Quran na tinatawag naman pong mutasyabihat. Alam niyo po ba mga kapatid ko sa pananampalataya at mga giliw naming tagapakinig, ang Quran po gaya na sabi natin kanina, una pa, ang lahat ng kanyang revelasyon ay maliwanag po ang lahat ng kanyang kahulugan.
Mayroon po siyang dalawang mensahe na uri. Ang unay maliwanag ang kanyang mensahe. Ang pangalawa naman po ay hindi po ganap na maliwanag ang kanyang mensahe. Ano po? So, papaano natin nasabi ang lahat ng kahulugan ng banal na Quran ay maliwanag kung mayroon pong mensahe na hindi malinaw? Ito po ang ating bibigyang linaw at bakit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang isang mensahe malinaw, ang isa hindi siya masyadong malinaw, ano ang karunungan, ano po ang benepisyo dito. Ang ganda po ng pinapaksa natin. Para po sa mga kapatid natin sa pananampalataya, ay patuloy po kayo mag-aral sa programang ito sapagkat sadyang napakarami po ninyong matututunan sa programang ito, insyaAllah. Okay po, dako po tayo sa ikalawang uri na mensahe ng banal na Quran na tinatawag natin pong itong, o nangangahulugan po itong mga bersikulo na kung saan hindi ganap na maliwanag ang mensahe at mukha po itong maraming kahulugan. Ibig pong sabihin, marami po itong kahulugan ang kanyang mga ibig sabihin. Ngunit, pakatandaan natin, ito po ay sa mga ibang tao lamang at hindi po sa panlahat. Sa makatuwid, kung ang isang bersikulong mutasyabiha hindi masyadong maliwanag ang mensahe, ito ay nararapat na isang guni sa Muhammad upang ito ay ganap na maunawaan ng kaulugan at ang ibig sabihin nito. Ibig pong sabihin, ang mga revelasyon na hindi masyadong malinaw, upang ito ay ganap na maging maliwanag ang kahulugan, nandyan po ang maliwanag na mensahe. Hanapin mo lang po, pag natumbok mo ang kapartner ng mutasyabihat na ito, magiging mukamat na po ang mutasyabihat, magiging malinaw na ang kanyang kahulugan. Sa ganito po, ang mutasyabihat na ito ay magiging mukamat na rin po, magiging malinaw ang ibig sabihin, tulad ng mga pinawalang bisa na bersikulo, parabola, panunumpa at dapat paliwalaan, ngunit hindi dapat gawin, ay kailangan lang po na ito ay isang guni sa mukamat, ang mutasyabihat, upang ito po ay maging malinaw ang ibig sabihin. Sapagkat tunay po, sinabi natin, ang Quran, ang kabuuan niya ay mukamat, lahat po ng kanyang revelasyon ay malinaw, pati ang kahulugan. Ito po kasi ang haligi ng banal na Quran. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 3, verse 7, وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. Ito po ang haligi ng Quran. Maliwanag po ang lahat ng kahulugan. Okay. Magbigay tayo ng isang example. Isang alimbawa ng hindi malinaw na mensahe at pagkatapos bigyan natin ng linaw kung paano magiging maliwanag ang hindi masyadong maliwanag na mensaheng ito sa pamamagitan ng pagtingin natin ng maliwanag na mensahe. Okay, sample po para maunawahan natin. Halimbawa po, sa chapter 3, verse 151, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Kami o ako ay naglalagay ng takot sa puso ng mga hindi mananampalataya sapagkat sila ay nagtambal ng iba sa akin sa pagsamba na hindi ko siya binigyan ng pahintulot. Okay, maliwanag po ba dito? Ang sabi ng Allah, ako ang naglalagay ng takot sa mga hindi nananampalataya. Anong ibig sabihin ng Allah? Maliwanag po ba ito? Hindi po maliwanag, ano? Kung paano niya binibigyan ng takot ang hindi mananampalataya sa Allah, no? Hindi po maliwanag. Ngayon po, ito po ay tinatawag na hindi masyadong maliwanag ang mensahe. Ito po ay tinatawag na mutasyabihat. So, paano ito magiging mukamat o magiging maliwanag ang kahulugan? Hanapin natin sa mukamat ang kanyang mga partner. Kaya lang po ay malalim pong pag-aaral ito. Kaya sa mga kamusliman na hindi nila mag-get ang mutasyabihat, magtanong po kayo sa mga kaalaman upang ang mutasyabihat na ito ay maibigay na ng tamang sagot at ito'y maging malinaw sa inyong kahulugan. Okay. Paano binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng takot sa puso ang hindi sumasamba sa Kanya? Okay. Ano po ba ang gusto ng mga hindi nananampalataya? Hindi po ba ang gusto natin ay dunya? Ayaw natin ang kabilang buhay?
at wala tayong paghahanda dyan. Ang gusto lang natin ay buhay dunya. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Zuyyina lilladhina kafarul hayatad dunya wa yaskaruna minal ladhina amanu. Chapter 2, verse 200. Ang buhay sa mundong ito ay kaakit-akit sa mga hindi mananampalataya at sila'y nangungutya lamang sa mga sumasampalataya. So malinaw po. Ano po ang kolekta nito sa binasa natin kanina? Nasaan yung takot? Mamaya po, makikita natin kung paano ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lang po, ipinakikita muna natin ang mga mukamat para makuha natin ang mutasyabihat at maliwanag ito, maging mukamat na rin. Ang mutasyabihat kung paano nilalagay ng Allah ang takot sa puso ng hindi nananampalataya sa Kanya. So ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang buhay ng isang hindi Muslim, ang kaakit-akit sa kanya lamang ay ang buhay sa dunya. Ano po ang buhay sa dunya ng gusto ng mga hindi Muslim? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 3, verse 114, Zuyyina linnasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal kanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dhalika mata'ul hayatad dunya. Ginawang kahali-halina ng Allah sa mga taong hindi sumasampalataya ang mga bagay na babae, anak, maraming ginto, maraming pilak sa lapi, mga sasakyan, mga kabayo, mga bakahan, mga sakahing lupa. Ito ang kaligayahang pansamantala sa mga hindi nananampalataya. So ito po ang buhay nila. Buhay dunya. Nasaan ang takot sa puso? Okay, ito po. Ito po ang sagot. Para malaman ninyo kung paano nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang takot sa puso ng isang hindi mananampalataya. Kapag mahal mo ang dunya, natatakot kang mamatay. Hindi po ba? Kapag mahal mo ang dunya, ilalagay ng Allah ang isang takot sa puso mo na ayaw mong mamatay. Gusto mo buhay ka palagi. Gusto mo habang buhay ka buhay, natatakot kang mamatay. Paano ba nagwagi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasamahan? Sa panahon nila, hindi sila natatalo maliban sa isang beses. Gayong napakakunti ng bilang nila, napakarami ng kalaban. Paano po sila nananalo? Dahil po sa mahal ng mga kalaban nila ang dunya, asawa, anak, kayamanan, kapag nakikipaglaban na sila sa kasamahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natatakot silang mamatay. Nang dahil sa takot nilang mamatay na inilagay ng Allah sa puso nila, sila ay nagiging duwag. Nang dahil sa kaduwagan, sila ang lahat ay natatalo at nalulupig ng mga Muslim, sapagkat ang mga Muslim ay hindi natatakot mamatay sapagkat alam nila na ang kanilang sinasamba ay tama at gusto nila ang kabilang buhay at ayaw nila ang buhay sa mundo ito. Kaya kapag ang isang tao ay hindi naniwala sa Allah, ilalagay ng Allah ang takot sa kanyang puso sa pamamagitan ng takot niyang mamatay sa mundong ito, sapagkat ang gusto niyang buhay ay ang daigdig na ito. So malinaw po yaong mensahe ng mutasyabihat kanina ay naging maliwanag ko paano po nilalagay ng Allah ang takot sa puso ng isang hindi mananampalataya dahil lang po sa pagmamahal niya sa kayamanan o sa mundong ito. Mayroon din mga abrogation sa Quran, paano ito niliwanagin, mayroon din ba parang mga contradiction kung titignan mo, pero hindi naman contradiction, iyan po ay hahanapin lang natin ang mga hindi maliwanag na mensahe na katumpak niya o katambal niya ang maliwanag na mensahe. Kapag nasumpungan natin ang kanyang katambal na maliwanag na mensahe, ang malabong mensahe ay magiging malinaw na rin po. Kaya ang Quran, ang lahat ng kanyang kapayagan ay maliwanag po ang kanyang mensahe. Okay. At para po sa mga nahihirapan sa mutasyabihat, isang guni po natin ito mga kapatid ko sa pananampalataya, sa mga may kaalaman dito, yung mga napag-aralan nila ang mga bagay sa banal na Quran, tulad halimbawa ni Ibn Abbas. Ng panahon niya, napakabihasa na magbigay ito ng kasagutan sa mga mensahe hindi malinaw sa paghahanap niya ng mensahe mula sa Quran ng mga malinaw na katambal ng mga ito. Ganon din sa kanyang mga kasamahan na pagkatapos niya, ang mga salaf sa 3 siglo at pagkatapos ng mga kalap ng 3 siglo ay lumitaw din po ang maraming nagbibigay po ng paliwanag sa mga mutasyabihat. Hanggang ngayon po nakalibro na ito. Kaya yung mga nag-aral dito ay alam po nila lahat ang mga mutasyabihat na bigyang liwanag ito. Dahil nakalibro na po ang mga ito, ipagtanong na lang po natin kung wala tayong libro sa mga may kaalaman dito. Okay. So makatwid po, kapag ang mutasyabihat
mayroon tayong nabasa, hindi natin masyadong masolusyonan ang kahulugan nito, i-refer po natin ito sa mga kapatid natin nakakaalam ng mga kapartner ng mga mutasyabihat upang ang mensaheng ito ay maging malinaw po sa atin. Po? Okay. So ngayon, dumako po tayo. Bakit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang banal na Quran ay hindi niya nalang ginawa na mukamat, maliwanag na lang na mensahe upang wala ng masyadong mahirap na sitwasyon? At bakit mayroon pang mensaheng hindi masyadong maliwanag? Isa na maliwanag ang mensahe na iintindihan, iisang kahulugan. Isa, hindi masyadong maliwanag, mukhang maraming kahulugan, mukhang magulo. Bakit po ito ginawa ng Allah na dalawang uri mayroong revelasyon ng banal na Quran? Ano po ang pakinabang? Ano po ang benepisyo? Okay? Una, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mensahe hindi malinaw upang ang tao, lalo na ang mga hindi naniniwala at nais na sirain ang kautusan ng Quran, ay iligaw ng Allah. Allahu Akbar. Can you imagine, ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala pampaligaw sa mga kalaban ng Allah. At ganoon din po para sa mga Muslim nag-aalinlangan sa kanilang pananampalataya. Allahu Akbar. Ito po ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong revelasyon na ganito na hindi malinaw upang ang mga may sakit sa puso at mga kumakalaban sa Quran, nang sa ganun po, ang mutasyabihat na ito ay gawing pagsubok ng Allah sa kanila. Dahil po sa ito ay mukhang maraming kahulugan, dito ay ang tao maaari niyang pamalian ng Quran, habakin at kutsahin na akala niya ang revelasyong hindi malinaw sa kanyang pagsariling interpretasyon ay mali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Magbigay tayo ng halimbawa. Sa mga taong nagsasarili ng paliwanag nila, yaong mutasyabihat, magbigay tayo ng halimbawa na ipanliligaw ng Allah. Chapter 2, verse 62. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Katotohanan ng mga sumasampalataya kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga Hudyo, Kristiyano, Sabyano na nampalataya kay Allah, naniwala kay sa araw ng paghukom, na po? Okay? At nagawa kayo ng kabutihan, ang gantimpala mula sa inyong Panginoon, wala kayong dapat pangambahan at sila yung hindi magkakaroon ng kalumbayan, na po? Sa kabilang buhay. So akala nila dito sa versikulong ito, maniwala ka lang pala sa Allah, niniwala naman kami sa araw ng paghukom. No po, kami Kristiyano, mga Hudyo, Sabyano, wala na pala kami dapat pangambahan. Opo, totoo po ito. Ang revelasyong ito, noon pa po ito. Noong wala pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka siya dumating, noon wala ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man po propeta ang dumating? Kahit wala na ang propeta ito, halimbawa si Moises, dumating siya, ang kanyang mga tagasunod na natili sa utos ng Allah, sumunod kay Moises, dumating si Jesus, ngunit naniniwala sila sa utos ni Moises, okay lang. Dumating si Jesus, mayroon siyang tagasunod, okay? Nawala na ngayon si Jesus. At mayroon pang dumating na ibang propeta, ang mga sumunod kay Jesus, okay lang. Ngunit pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na po yan qualified. Ito pong aya na ito ay abrogado na po. Wala na po. Kailangan po ay paniwalaan mo ang relihiyong Islam. Hindi lang ang Propeta Muhammad, hindi lang po ang Allah, ang kanyang relihiyon po ay kailangan mo ng paniwalaan, Sabyano ka man, Kristiyano ka man, Hudyo ka man, sapagkat binanggit natin kanina, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal wa huwa bil akhirati minal khasirin. Ang sino mang humanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, kayo ay hindi tatanggapin ng Allah, kabilang kayo sa kalunan. Isang pampagulong mensahe ng Allah sa mga taong kumakalaban sa Quran, sa mga taong mapagkunwari, sa mga taong may sakit na puso. Ginawa po ng Allah upang sa ganoon ay ilihis niya ang gusto niyang ilihis na kumakalaban sa kanya. Allahu Akbar. Sapagkat katotohanan po mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi po natin makakayanan ang kapangyarihan at kaalaman ng Allah. Kaya po huwag natin subukan mga kapatid ko sa pananampalataya. Okay, pangalawa. Bakit inreveal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mutasyabahat, hindi malinaw na mensahe at malinaw na mensahe? Anong dahilan?
upang pag-aralan ang kapaliwanagan mula sa Quran ng isa pang katanungan din mula sa Quran. At ito ang pinakamataas na kaalaman patungkol sa Quran. Tafsir to Quran. Mapag-aralan ang kapaliwanagan o mapagsumikapan mapag-aralan ang Quran to Quran. Can you imagine? Ibinigay isang revelasyon na hindi maliwanag, hahanapin mo ngayon din sa Quran. Kung hindi mo makuha sa isang Quran o sa Quran o sa Muhammad, mayroon pa pong pangalawang mensahe ng Allah na dapat pag-aralan ng Muslim, ang sunna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa pong revelasyon yan. Importante po mapag-aralan yan sapagkat nandyan po ang ibang batas ng mutasyabihat, nandyan po upang maging mukamat, maging malinaw ang mutasyabihat, nandyan po sa sunna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganito, ang mutasyabihat ay ganap pong magiging mukamat. Ano po? Kapag pinag-aralan natin ang tamang, eksakto na kapaliwanagan nito na makita natin sa maliwanag na mensahe o sunna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At sa ganito, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ito. Bakit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ito? Upang pagurin ka ba na ikaw Muslim, binigyan kang malabo na mensahe, upang hanapin mo sa malinaw na mensahe, upang maging malinaw ito, upang mapagod ka? No! Ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ihasa niya ang isipan ng Muslim at siya'y bigyan ng kaalaman upang ipakita ng Allah na ang alipin niya ay higit sa lahat ng kanyang lilikha sa katilinuhan. Nakita mo kapatid? Ang gusto kasi ng Allah, ipakita niya ang mga Muslim na sila ang pinakamatalinong tao sa lahat ng kanyang lilikha. Kaya nga sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang katalinuhan ng mga Muslim at hindi Muslim, ang kanilang pagitan ay langit at lupa. Gusto ito pakita ng Allah kung gaano tayo kalayo sa kalaman. See? Benefit po ito para sa ating mga Muslim kung bakit may revelasyon na ganito. Next, bakit i-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong maliwanag na mensahe at hindi maliwanag na mensahe? Anong dahilan? Upang ang isang Muslim ay matuto siyang magmuni-muni sa bersikulo ng Allah. At ito ang kanyang gusto kasi ng Allah, na pagmuni-munihan mo ang kanyang mga mensahe upang maunawaan mo ang kanyang revelasyon. Gustong-gusto yan ng Allah na ang Quran, kapag dumating sa iyo hindi maliwanag, ano kaya ito? Ano kaya iyon? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Gustong-gusto yan ng Allah na mapag-aralan mo upang sa ganun ay maunawaan mo ang iyong relihiyon. At ang upang isang Muslim ay matuto siyang magtanong kapag hindi niya alam ang isang bagay, sapagkat ang nais ng Allah ay tanggalin ang kamangmangan ng isang Muslim sa pamamagitan ng pagkatanong. Ito ang lunas sa kamangmangan ng isang Muslim. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lunas sa kabubuhan, ang lunas sa kamangmangan ay pagtatanong. Kung mapapansin po natin ang ating mga kababayan na kasaklap-saklap na pagdurusa ang ginagawa nilang pagsamba sa kanilang pananampalataya, can you imagine? Isang tao na pinatay lamang, yaong dinala sa Roma, Pedro Calungsod, na ngayon isang taong lilikha ay sinasamba na rin ng mga tao. Bakit po? Anong dahilan? Dahil hindi sila nagtatanong, ito ba ay karapat-dapat na sambahin? Ito ba ay hindi karapat-dapat sambahin? Pakatandaan po natin mga kapatid ko sa pananampalataya at mga giliw namin kababayan tagapakinig. Ang puso ay patuloy na masasaktan kapag hindi nyo na ibigay ang tamang tanong nito. Ang puso po ay magdurusa habang tayo nabubuhay. Ang puso ay may mga katanungan nito na hindi lang tayo binibigyan ng pansin, ngunit nagdurusa ito. Halimbawa, tinatanong ng puso mo, dapat magsambahin si Pedro Calungsod? Hindi mo ito tinutugon, hindi mo pinapansin. Tunay na nagdurusa ang iyong puso. Upang ito po ay makatikim ng kapayapaan, hanapin mo ang kasagutan dito. Kapag nasumpungan mo, ito pong puso ito'y mamamayapa at mamumuhay na maligaya sa pamamagitan ng gamot. Ang gamot sa gamot sa kamangmangan o kawalang alam ay pagtatanong po. Ganito po sa Islam. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala mutasyabihat, hindi maliwanag na masyadong mensahe upang matuto kang magtanong. At ang pagtatanong sa Islam ay kalahati ng pananampalataya. Sige po, at dumako pa tayo sa isa. Bakit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Mga benefits po yan, mga pakinabang at dahilan. Bakit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong mga mensahe hindi malinaw? Mayroong mga mensahe malinaw. Dalawa pong uri. Bakit? Upang turuan niya tayo sa pamamagitan nito, no po,
sa pamamagitan nito ay maging masipag tayong mag-aral sa ating mga mananampalataya, mga tamad na Muslim. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala mutasyabihat at muhkamat upang turuan kang mag-aral sa iyong pananampalataya upang hindi ka kakapa-kapa sa dilim. Upang sa ganun sampahin mo ang Allah sa paraang gusto niya, hindi sa paraang gusto mo at paraang gusto ng iyong ama at ina. O gustong paraan ng iyong salapi, sa paraan ng Allah, sa gusto ng Allah, sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mag-aral ka. Ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maging masipag kang mag-aral. So, anong benefit dito kung hindi ka rin maging masipag mag-aral? So, ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala upang udyok kang maging masipag sa iyong pag-aaral, sa iyong pananampalataya. At ito ay utos sa pananampalatayang Islam. Kaya maraming mga Muslim ang liliko-liko eh. Wala nang ginawa, kapwa Muslim nag-away, kapwa Muslim nagsisiraan. Allahu Akbar! Ang dahilan ay kamangmangan. At hindi malunasan ng kamangmangan, ang dahilan ayaw magtalong. Ang gusto ay pride. Pride. Yan ang pinaiiral ng mga kamusliman sa ngayon. Pride. Pagbabataas, walang tanong-tanong, walang pag-aaral. Pride. Galit kay Pulano, galit kay Pulana. Ganyan ang mga Muslim. Ganyan na po kaligaw ang sambayang mga Muslim ngayon. Hindi na sila nag-aral, sayang ang pinadala ng Allah. Mutasyabihat, muhkamat, udyukan mag-aral. Walang pakinabang sa mga ibang kamusliman na tamad mag-aral sa kanilang pananampalataya. At isa pa, bilang paghuli, bakit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong mensaheng malinaw at hindi malinaw ang banal na Quran? Upang pag-aralan natin ang mga bersikulo na inaakala natin ay magkasalungat. Akala mo kung titingnan at babasahin mo, magkasalungat. Ngunit ang totoo ay hindi magkasalungat. Ito rin ay isang dahilan sa mga hindi mananampalataya na kung saan binibigyan nila sariling interpretasyon ang banal na Quran. Kung kaya lang dahil dito sa mutasyabihat, gumagawa sila ng sarili sa pantaha, lalo silang natatawa sa Quran, kinukutsa nila ang Quran ay may mali, ito sa ganito, ililigaw sila ng Allah. Allahu Akbar. So, upang mapag-aralan natin ang mga bersikulo ng mga ito, na akala natin magkasalungat, ngunit ang totoo po ay wala itong pagkakasalungatan. At bakit kailangan natin mapag-aralan ito? Bakit pinadala ng Allah mutasyabihat muhkamat, maliwanag na mensahe at malabong mensahe upang mapag-aralan natin ang mga bersikulo na akala natin ay mga magkasalungat, ngunit ang totoo ay hindi. Bakit? Upang sa pagdating ng panahon, ang panahon tulad na ngayon, ay sinasabi na ang banal na Quran ay dagdag ng kontradiksyon. Sa ganito po ay maipagtatanggol natin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang banal na Quran ay walang kontradiksyon. Nakita mo kapatid? Kung gusto mong magmalasakit sa Allah, pag-aralan mo ang Quran upang sa ganun ang mga kumakalaban sa Allah sa kanyang salita na sinasabing ito'y tadtad ng kamalian, maipagtanggol mo ang relihiyon ng Allah. Huwag kang tutulog-tulog. Magmalasakit tayo sa landas ng Allah. Tulad ng sinabi noon ni Jesus sa kanyang mga hawariyon. Hindi ba't nagbigay ng bersikulo ang Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang mapaalalahanan, na tayong mga Muslim, na sinabi noon ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallah, o kayong mananampalataya, maging katuwang, maging tagapagtangkilik naman kayo ni Allah. Ibig sabihin, maging tagatulong naman kayo ng Allah. Kaya huwag ka tayong tutulog-tulog, mga kapatid. Pag-aralan natin ang Quran, may pagtanggol ang mga sinasabing mga kontradiksyon na kung saan walang kontradiksyon. Inshallah, sa pangalawang linggo, tatalakayin natin ang mga kontradiksyon na yan. Kung mayroon ba kontradisyon ng banal na Quran? Napo, tatalakayin natin yan. Ang Quran ay wala pong kontradiksyon. Iyan po kasi ay mismo sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang banal na Quran o salita ng tunay na Diyos ay nagkaroon ng kontradiksyon, abay hindi po yung salita ng Diyos kahit isa lamang. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran ay walang kontradiksyon. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min ghairillah lawajahul fiqh silafan kathira. Hindi ba nila isinasaalang-alang ang Quran kung ito'y nagmula maliban pa sa Allah? Katotohanan makakatagpo kayo ito ng maraming pagkakasalungatan.
Paano natin may pagtatanggol ang Quran na walang salungat kung hindi natin ito pinag-aaralan? Aber, paano tayo magiging kasanggala ng Allah, katunggali, tagatulong ng Allah, kung hindi natin pinag-aaralan ang Quran? Aber, na kung saan sinisira na ngayon sa internet ang Quran, tagtag ng kakontradiksyon, ngunit marami pa rin po nagmamalasakit na ipaliliwanag po natin ang mga akala nilang kontradiksyon na ito ay hindi naman po. Ano po? Iyan ang dahilan kung bakit ipinapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mensahe malinaw at hindi malinaw, upang sa ganun po mangyari po ang lahat na nabanggit natin, at ito po ay ilan lamang. So inshallah po, muli po ay natapos na naman ang ating oras. Sadyang napakahiksi ng ating oras. So inshallah, pagpasok po ng November 4, November 11, November 18, November 25. No po, subaybayan niyo po ang apat na itong papaksahin natin. Napakaganda po muli ang mga papaksahin natin ito. Ang unang papaksahin natin sa November 4 ay ang kasaysayan po ng paliwanag ng Quran. May kasaysayan po ito. Saan nagmula ang mga paliwanag? Sa Quran. Sa November 11, ang Quran po ba ay mayroong kontradiksyon, asalamatan, gaya ng inaakala ng ibang mga reliyon? Yan po ang November 11. November 18, bakit mayroong pinawalang bisa ang Quran? Ang Diyos ba ay nakalimot? O kapag inireveal niya, tsaka niya lang malalaman na ito'y mali, kaya papalitan niya o pawalang bisa? November 18 po yan. November 25, ang Quran ba ay gawa ng tao, salita ng tao, o tunay ba na ito ay salita ng Diyos? Ito po ang inyong mga subaybayan sa November 4, kasaysayan po ng kapaliwanagan ng Quran. November 11, ang Quran ba ay may kontradiksyon? November 18, bakit may abrogado ang Quran? At November 25, ang Quran ba ay tunay na salita ng Diyos o gawa lamang ng mga tao? So inshallah po, muli po ay natapos na naman po ang ating pinagsaluan sa araw na ito. Nawa po ay gawin po itong gawin po ng Allah subhanahu wa ta'ala po ito na kapakipakinabang sa atin. Ano po? Inshallah. So hanggang sa muli po ay magkatagpo-tagpo tayo muli sa programa pong ito, at tiyak po na inshallah marami po kayong kapupulutan na aral sa programa pong ito po. At patuloy lang po kayo umantabay, at pansamantala po kaming magpapaalam na po. Wakrada'wana, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.